So sabi po ni San Juan representatives, no, mga kaibigan, House has enough votes to impeach Sara. San Juan City Representative Isabel Maria Zamora on Saturday expressed confidence that there were enough votes in the House of Representatives to impeach Vice President Sara Duterte. Nako mga kaibigan, alam niyo ba, sa totoo lang guys, no, marami talaga ang gusto lang ma-impeach si Sara Duterte. Alam niyo ba guys, pumunta kami sa Esplanade, no, with AJ. Kasama ko po si AJ, no, pupunta po kami sa Esplanade. At kami po doon ay naghanap ng mga kabataan, no? Kabataan ang inano namin, ang in-interview namin. At lahat po, halos po lahat ng kabataan doon, mga kaibigan, ay talagang nagsasabi na kailangan matuloy ang impeachment trial ni Sara Duterte. Bakit? Kasi sabi po nila, guys, si Sara Duterte daw po ay, yun nga, ang alam po talaga nila, si Sara ay yun nga, nagdanakaw, marami ang katiwalian. So, open po ang kanilang mind, mga kaibigan, no, sa mga ginagawa po ni Sara Duterte. Hindi po bulag ang ating mga kabataan dito po sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya nga sabi ko guys, no, etong si VP Sara, itong mga DDS na to, sinasabi nila na mananalo daw si Sara Duterte sa 2028. Pero kung titingnan natin, mga kaibigan, marami tayong mga voters ngayon ng mga kabataan na ayaw po kay Sara Duterte. Kaya guys, eto masasabi ko sa inyo, hindi mananalo si Sara sa 2028. At sabi ko nga, 1 million lang naman ang mga DDS at nabawasan pa. Diba? Dahil ayaw na po ng marami kay Sara. O tingnan mo, Jam Magno, o Sara Duterte yan. Diba? O Duterte yan eh. Pero ngayon, ayaw na. O, tingnan niyo nga, malalaking channel ng mga DDS vlogger, si Pibos Talakera, ayaw na rin. O, sino pa? Sina Madam Ellie, o mga malalaking channel, ayaw na rin. O, sino pa? Marami pa guys, no? Mga si Guillermina, yung malapit kay Bongo, di ba? O ayaw na rin at nag-BBM na. At marami pa po ay mga BBM na ngayon. So, eto masasabi ko guys, no, marami na talaga tumatawid dito sa kampo ng ating Pangulo dahil ayaw na po dito kay Sara Duterte dahil nakita nila si Sara po hindi naman nagtatrabaho at baliw pa. Yun guys, so, di ba? Meron bang ini-interview gumagano? Yan ba matino ba isip niyan? Gumaganon. Oh. Ini-interview gumaganon. Kaya siya gumaganon guys, no? Oh, may kwento dyan yung kasama ko. Mamaya tatanungin natin yung kasama ko. Nandito, gising na eh, no? Sinisipon nga lang. Si Ani, no? Sinisipon nga lang po si Ani, no? So, tatanungin natin siya kung bakit gano'n si Sara Duterte, no? Ayan, papakilala ko sa inyo, Ayan. Eto po, ang aking kasama, Ani Sipcon, yan, Ani, hello guys! Bakit nga ba itong si Sara Duterte, pag ini-interview, gumaganon? Tsaka gumaganon. Bati ka muna. Good morning po sa inyong lahat. Ayan, sa mga nandyan. At yes, magandang araw at tayo po ay thankful at ginising tayo ni Lord, no? Laging ganyan po, pagising ay magdasal at magpasalamat dahil another blessing po ito para sa atin. So, tinatanong tayo, no? Tinatanong ni Admin Rich kung bakit ganun gumagano, no? Gumaganyan. Alam niyo po ba guys, pagka yung gumagamit kasi ng MJ, yung MJ ang ginamit siguro niya. Kasi po marami po tayong kaibigan na nagkukwento ng ganyan. Yung mga days nila na gumagamit sila. At pagka ito daw po ay medyo nasobrahan, medyo ang tingin nila sa tao ay nakabaliktad. Merong times nga na yung kaibigan ko ay gumamit pala siya ng ganyan. At nagpunta sila sa sayawan. Alam niyo po ba, ang mga tao daw po ay nakabaliktad. Kaya ganyan po ang hallucination ng mga gumagamit ng ganyan. Kaya siguro siya gumaganon, siguro nakikita niya yung taong mga naglalakad ay nakabaliktad. Ganon yun.
True. Oo. Nakabaliktad po, no? Kaya po, kita nyo, di ba, ini-interview si Sara Duterte, sabi nyo, Gumaganyan. Kasi siguro, nakikita niya na nakabaliktad yung tao. Pero siguro nagbaback on na her mind na, ay, hindi pala. Nakagamit lang pala ako. Tapos, pansin nyo, nandilisik ang mata niya. Habang gumaganon siya, di ba, yung mata niya parang, Oo. Kasi yung mga ganyan, guys, alam nyo, inaano rin yan eh. Binubulungan din yan ng devil. mm-mm. Oo, kaya nanlilisik. Tsaka pag gaganon siya, di ba, minsan na matapang siya pag ini-interview siya. Ayaw ko hindi interview. Sabi niya gano'n. Tapos, di ba, pag ini-interview siya, I don't know, I wanna answer that question. Ganun siya. I don't wanna answer that question. I don't wanna answer that question. Di ba, unusual masyado ang mga behavior ng ganyan. Oo. Kaya hindi ako naniniwala na hindi ko magamit yan. Nakakatuyo pati yan ng utak. Oo. Kaya ganyan na lang yung isip niya. Nakakabobo po yan. Nakakabobo. Sobra. Loading. Kaya, kita nyo, loading siya, di ba? Loading. O kapag yung, napansin niyo ba yung interview niya? O, di ba, inano nga, tinakel nga ni Auntie Claire, no? Ni Jose Claire Castro. Yung interview, yung mga press ko ni Sara. O, di ba, sabi pa nga ni Jose Claire, ayan hindi ko binago ang ano niya ang yung speed. Kasi talagang ano siya, guys. So, pag nagsalita siya, talagang ang tagal niya bago sundan yung kanyang mga words. Yun ang talagang makikita natin, sintomas po ng paggamit, mga kaibigan. Sintomas yan ng paggamit ng mga illegal na substances. Yung ini-interview ka, gaganon ka. Tapos makikita Gaganyan ka. ka sa public, ganyan ka. Very unusual yan, guys. Hindi yan ginagawa ng mga tao na normal ang pag-iisip. Nakurta na yan ng mga illegal na substances. Ay, marami kasi sila, Diba? overwhelming yung drugs sa kanila. Oo. Kung ano-ano na ginagamit yan. Di ba? For ano. Kita niyo ng mga kaibigan, maya-maya, merong nahuhuli na illegal substances sa kanilang lugar, sa Davao, di ba? So, hindi na po tayo magtataka kung bakit po siya ganun. Nanlilisik ang mata, pagkatapos ini-interview, gumagano. Di ba? Hindi fake news yun. Yun talaga ang ginawa niya. So, yung mga DDS dito, paano nyo masasabi yan? Yung ganyang ginawa ni Vice President Sara Duterte. Kasi siya po mga kaibigan, malamang ay talagang gumagamit. Di ba? Kaya guys, eto po, mabalik po tayo. Ang sabi po ni San Juan Representative Isabel Maria Zamora, na meron pong number, may numero po, para po ma-impeach talaga itong si Sara Duterte. So, I believe we have the numbers. Zamora, the Vice Chair of the House Committee on Justice, said during a forum in Quezon City, we need 1/3 on around 106 votes. Ay, hala, 106 lang. Ay, mga kaibigan, susobra pa talaga ito. Susobra yan, guys. Bakit? Guys, alam naman natin, doon pa nga lang sa, ilan na yun, sa Committee on Justice lang yun, 54 na ang nagsabi na talagang sufficient and grounds itong impeachment ni Sara Duterte. Committee on Justice pa lang yun, guys, 54 na. And how much more pagdating sa plenary? Tingnan nyo, napakaraming member ng Lakas CMD, yung partido ni dating Speaker Martin Romualdez. Doon pa lang mga kaibigan, wala na talagang andyan na. So, kasado na. So, kung 106 lang kailangan, mga kaibigan, Sara Duterte will be impeached for the second time in Congress. So, makakatiyak na po tayo na may impeach si Sara Duterte sa Kongreso. So, ang aabangan na lang po natin ay ang trial sa Senado. Di ba mga kaibigan, So,
So, yan guys, no, yan ang po ay sabi ni Representative as Isabel Maria Zamora, no? So, ano pa? Okay, mga kaibigan. Oh, itong sabi naman ni Sara Duterte, nagmaang-maangan po siya mga kaibigan, no? Alam niyo ba guys, ang sabi po ni Sara, hindi sila nag-consult sa akin. Hindi raw kumonsulta kay Vice President Sara Duterte ang grupo ni Atty. Torion para sa kaugnay ito sa kanilang paghain ng petisyon sa Korte Suprema para ipatigil ang gumugulong na impeachment proceedings laban sa kanya. Naku mga kaibigan, alam niyo ba itong si Sara Duterte, ang hilig magmaang-maangan. Itong sinasabi niya na hindi daw kumonsulta sa kanya, yung itong mga lawyers na to, para daw pumunta sa Korte Suprema. Naniniwala ba kayo dyan, mga kaibigan? Kasi hindi ako naniniwala dito eh. Guys, alam naman natin si Sara Duterte, di ba? Ayaw talaga niya na humarap sa impeachment. At ang gusto talaga niya ay ipa-archive itong kanyang impeachment at talagang ibasura. Dahil alam naman natin mga kaibigan, ayaw po niya malaman yung mga ginagawa niyang katarantaduhan. Pinigilan nga guys, itong kanyang dati, no, na 2025, itong impeachment niya noon, pinigilan. At pumunta sa Korte Suprema para ito nga ipadeklara na unconstitutional. So mga kaibigan, hindi po tayo naniniwala na hindi niya alam or hindi kinonsulta siya para dito sa ginawa ni Torion, no? Ito kanyang mga kaibigan ng mga abogado. Oo, ito yung TRO, yung kanilang paghingi no, sa Korte Suprema ng temporary restraining order. Bulok talaga, no? So, giit pa niya, hindi niya prioridad ang usapin ng impeachment. Aba, paano mong hindi magiging prioridad? Ikaw nga mo hindi. Sige, banatan mo. Ang taong bayan, ikaw hindi mo prioridad, pero ang taong bayan prioridad dahil tawag dito, sukan-sukan na sa'yo ang taong bayan, ha? Dahil yung confidential fund or yung mga pondo, mga taxes namin ay napupunta pa sa'yo. Kumbaga, binibigyan ka pa ng pondo eh. Oo. Kaya sukan-sukan na kami sa iyo. Kami ay ready na. Pati mga DDS ready na rin sa iyong impeachment, Sara. Kaya wag kang, style mo, bulok. Oo, tama ka, no? So, ang sabi niya, hindi daw niya prioridad yung usapin daw ng impeachment. Ikaw hindi mo priority. Pero ang taong bayan, prioridad yan. Bakit? Siyempre, pondo ng bayan yan. Siyempre, nagdeklara ka na tatakbo ka as President of the Philippines. Magkakaroon kami ng presidente ng Pilipinas na corrupt, na nagnanakaw? Oy, kayo na lang, no? Hindi kami papayag, no, na magkaroon kami ng presidente sa 2028 na kurakot na ay talagang baliw pa at saka bobo, no? So hindi kami papayag na magkaroon kami ng ganyang presidente sa 2028, no? Kaya itong si Sara Duterte, mga kaibigan, no, sinasabi niya na hindi daw sa kanya nagkonsulta itong senatoryon, ay hindi po kami maniniwala doon, hindi po kami isinilang ng nakaraan, no, sa nakaraan. Dahil alam po namin na si Sara Duterte ay talagang puro pag-iwas lang ang alam at hindi talaga siya sasagot. Doon ka lang kasinungalingan si Sara Duterte, ha? Kasi kinukulo ba na yan ng kadimonyohan? Wala nang ibang bumubulong dyan kundi ang demonyo. True. Correct. Hindi na kami maniniwala sa iyo, Sara. Oo, correct, no? Puro kasinungalingan ang sinasabi ni Sara Duterte. At sabi pa niya, mga kaibigan, hindi daw niya priority yung kanyang kandidatura sa 2028. Ay nako, lokohin mo talaga yung sarili mo. Tama yun, hindi niya priority ang kandidatura niya sa 2028. I-priority mo ngayon ang impeachment mo. Yan. Alam naman namin na yan, umiikot na yung puwet mo sa impeachment mo. Huwag kang magkunwari dyan, Sara. Kayo, ang mga gumagamit ng mga illegal drugs na yan, takot na takot yan makulong, takot na takot yan mamatay, pero subukan mo at maghanda ka na, Sara. Oo. Correct, di ba?
O, yun mga kaibigan, no, itong si Sara, sabi niya, hindi daw niya priority ang 2028, no, na presidential election. Pero kung titingnan natin, yung kanyang mga pinagkagawa, yung sabi niya, sige, patalsikin na natin si BBM, pababain si BBM, yung kanyang mga paninira, yung kanyang pagpunta sa iba-ibang lugar, no, sa buong mundo. Yan ba? Yan ba ang hindi priority, itong kanyang kandidatura? Nangangampanya na nga siya Pumupunta na nga siya sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo Oo, yung rally niya sa Davao, di ba? Iniikot na nga niya ang buong mundo At sinisiraan na nga niya ang Pangulo At meron naman ng mga DDS, ng mga gunggong, ng mga walang utak ay naniniwala naman sa kanya, no? Kaya Sara Duterte, walang maniniwala sa iyo na matitino ang mga utak. Hindi kami maniniwala sa sinasabi mo na hindi mo priority etong pagtakbo mo sa 2028. Ang aga-aga, 2026 pa lang, sinabi mo na kaagad na tumatakbo ka as President of the Philippines. Hello, Sara! Dream on! Dahil itong sasabihin ko sa'yo, hindi ka magiging presidente sa 2028. Hindi ka magiging presidente, Sara Duterte, sa 2028. Tandaan mo yan. Yan ang tandaan mo, Sara. Hindi ka magiging presidente dahil gising na majority ng mga Pilipino ay gising na at alam na namin ang inyong likaw ng inyong bituka. Gusto niyo lang ng power. Kaya mo gusto maging Pangulo ng Pilipinas para makabalik ka sa power. Para ma-solve mo yung mga problema mo patungkol sa mga kaso mo sa confidential funds at yung mga kaalyado mo na mga nakakulong. Gusto mo lahat yun ay palayain sa kanilang pagkakakulong at ang kanilang mga kaso ay ma-whitewash. At syempre, yung iyong tatay sa dahig ay gusto mo ring tulungan. At isa pa, yung mga negosyo ninyo, balik na naman ulit. At inyong mga crony, yung inyong mga galamay, ay balik na naman ulit sila. At happy na naman ulit kayo. Kayang-kaya na naman na gawin kung lahat ng gusto nyo. At isa pa alam naman ng taong bayan kung sino ang nagbaback up sa'yo. No? Na isang malaking bansa na merong pag-angkin, no? Inaangkin nila yung ating West Philippine Sea. Alam naman ng taong bayan Kaya atat na atat ka na maging Pangulo ng Pilipinas at gustong-gusto mo ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay talagang patalsikin dahil alam mo na hindi ka mananalo sa 2028. Siyempre, diba? pagka naging presidente siya, tuloy-tuloy pa rin ang daloy ng kanilang pera, tuloy-tuloy pa rin ang pag-akyat ng milyones niya. Ngayon, mai-impeach siya. Nag-aalala siya dahil nga, nag-aalala siya dahil nga mauun siya, mapipigilan ngayon. Dahil mabubuklat yung bank accounts niya mabubuklat ang bank accounts niya. So, malalaman kung sino yung nag-feed ng kanyang bank accounts. Correct. Yan, tama, no? Tama po yung kasama kong vlogger, no? Si Annie. So, mga guys, no? Takot po si Sara Duterte dahil alam niya na lalabas ang lahat ng kanyang baho, mga kaibigan, no? Kapag natuloy itong impeachment na to, itong trial na to sa Senado, lalabas ang lahat ng kanyang baho. At pag nangyari yan, mga kaibigan, malalaman ng sambayang Pilipino na niloloko lang pala sila, no, itong mga DDS na to, no, na sumasamba. Sorry guys, nag-burp ako. Na sumasamba kay Sara Duterte, malalaman nila mga kaibigan na niloloko lang pala sila ni Sara Duterte, no? So mga guys, eto masasabi natin. Etong si Sara, sanay na sanay po ito sa pagsisinungaling. Ano ang sabi ng tatay niya? Si Sara Duterte daw ay queen of drama, di ba? At yung tatay niya mismo nagsabi na si Sara Duterte daw ay nagsisinungaling. Di ba, mga kaibigan? So, eto, mga kaibigan, huwag po tayong maniniwala sa sinasabi ni Sara Duterte na hindi niya daw priority ang pagtakbo sa 2028. Pero ang action speaks louder than words kaysa kanyang mga sinasabi.
yung kanyang paninira sa ating Pangulo, yung pagpunta sa iba-ibang mga bansa para mangampanya, no, at siraan ang ating Pangulo, yan po ay isang malaking ebidensya na siya po ay talagang ang lahat po ng kilos niya ngayon ay patungkol na po ito sa kanyang pagtakbo sa 2028. Yun po ang buong katotohanan. Kaya mga kababayan, no, paki-like na po, no, ang ating live at saka paki-share na rin po mga kaibigan para mapanood din po ng iba, no? Kaya guys, no, huwag po tayong maniniwala. At eto nga mga kaibigan, no, meron lang po akong ichichika sa inyo, no? Eto guys, no, sabi po ito ng aking puting loro, yan. O, chika-chika muna tayo, no? Mga marites dyan, no? Eto po, ang sabi po ng ating puting loro, sandali sandali Ma'am basa muna tayo, sabi niya dito. Basa muna tayo ha. Ma'am Admin, sabi ni Ryan Necose 6601. Hi Nyolo and to teacher Ma'am at Admin Rich. Andyan po pala si Ma'am Annie Sitcon. Yan. Opo, nandito po si Annie Sitcon. Yan. Annie, batiin mo nga muna. Yan. Sino Okay. yan? Sino? Hello po. Yes, magkakasama po kami. Yan. Naglamierda po muna kami dito sa Malaysia. At pinuntahan namin ang magagandang tanawin, no? Malapit o malayo man, pumunta kami. Yan. Sino yun? Jonas? Hello, Jonas. Si Jonas ba? Okay. Ayan, kain po tayo. Yan. Okay. Yes, so talaga naman yan si Sarah. Magaling yan. Yung mga ganyan. Magaling na lang yan magkunwari. Sasabihin pa nga nila, oh, hindi ako adik, hindi na ako gumaganyan, hindi na ako gumagamit. Pero saan ka talamak? Yan ang mga, ng mga yan, mga ugali ng mga yan. Saan ka talamak? Makikita mo na lang, iba yung kanilang utak. Kumbaga, may tawag dito? May saltik na. May sayad na. May sayad na. May latak na ang kanilang utak. Wala na sa katinoan ng kanilang utak. Pero sasabihin nila, ay magpa-drug test si PBBM. Magpa-drug test kaming dalawa, wow. Tapos pagka i-drug test mo, ang daming dahilan ng mga yan. Correct. Ha? Correct. Tingnan mo, surein mo yan, sure yan. Ito challenge natin kay Sara Duterte. Challenge ha. Sige, ganito. Gusto niyo magpa-hair follicle test si PBBM. Challenge namin. Sige. Pilitin natin si PBBM magpa-hair follicle test. Pero, sabihin niyo kay Sara magpirma ng waiver ha para maipakita ang kanyang bank accounts. Di ba? Ay sa bagay, hindi na niya kailangan magpirma ng waiver kasi talagang isusumpinan na yun kasi may impeachment siya. Di ba? Ganito na lang, harapin niya ang kanyang trial, harapin niya ng bonggang-bongga, sagutin niya sino ba sina Mary Grace Piatos, sino ba sina Kokoy Villamin, at ano ba ang nangyari sa confidential funds, bakit niya sinusuhulan yung kanyang mga USEC, yung kanyang mga empleyado sa DepEd, no? Bakit niya sinusuhulan, no? Binibigyan niya ng envelopes, puting envelopes na naglalaman ng mga pera. Sige nga, ipaliwanag nyo nga yan, mga DDS kayo, ipaliwanag nyo nga yan, paano nyo mapapaliwanag yan? Ikaw, Ani, anong masasabi mo dyan? Sa mga ginagawa ni Sarah? Yun yung hindi nila maipaliwanag eh. Sino ba si Mary Grace Piatos? Di ba sabi niya, ipapaliwanag daw lahat yan sa impeachment? Papaliwanag mo ng mata mo dahil hindi ka talaga pupunta. Alam namin yun, hindi ka pupunta. Hahayaan mo na lang na matanggal ka talaga sa pagka-vice president mo. At pero never kang magsasalita. Correct. Yung mga ganyan, alam na namin yan, never yan magsasalita, no? So,
hahayaan na lang yan at gagawa talaga yan ng paraan. Alam natin na nag-ano nga ng TRO. So, pagka ginawa yan ng Supreme Court, yung TRO na yan, yun talaga, daan talaga tayo magwawala. Oo. Pagka inisyuhan niya ng TRO, Mm-mm. ang kaso na to ni Sara, diyan Oo. tayo magwawala. Supreme Court ang titirahin natin. Dahil hindi dapat bigyan ng TRO si Sara. Wala silang pakialam dapat. Dapat tapusin yung investigasyon sa Senado at sa Congress. Oo. Kasi kapag ang Korte Suprema ay pumabor at binigyan ng temporary restraining order, no, para ma-stop itong impeachment, ibig sabihin ayaw nila na mailabas ang katotohanan. Pinipigilan nila na mailabas ang katotohanan. Gayong itong katotohanan na dapat na mailabas through impeachment trial ay para ito sa taong bayan. So kung ikaw yung member ng Korte Suprema, ng judge, bakit mo pipigilan yung proseso ng impeachment na napaka-legal naman, nakalagay yan sa ating 1987 Constitution. So bakit mo pipigilan? Eh kung walang kasalanan, bakit pipigilan, di ba? Anong masasabi mo dyan, Ani, tungkol dito sa sinabi ni Sara Duterte na hindi daw niya priority itong impeachment na to at itong pagtakbo niya diyan sa 2028. Yun na nga sinasabi ko, kabaliwan lang yan ni Sara. Siyempre sasabihin niya yan, kunyari, na yung taong bayan ang kanyang priority, hindi ko priority, yung impeachment ko, priority ko yung taong bayan. Tapos makikita naman natin, ganun yung ginagawa niya. Ano ba ginagawa niya sa taong bayan? Kayo, magising na kayo mga DDS. Ayan, may mga DDS na naman na pumunta. Ayan, mga DDS. Magising na kayo. Wala namang ginagawa sa inyo eh. Oo. Ginagrab pa nga niya yung credit kung ano yung ginagawa ni PBBM. Oo. Siya pa, ginagrab pa niya na cashier para ang gumawa ng ng project na yon. Oo. Matutuwa ba kayong ganyan? Anong kakayahan niya para gumawa ng project na yun na inaano ngayon, nila-launch ngayon ni PBBM? Correct, diba? Oo, tama ka dyan, Ani. No? Tsaka itong si Sara, kita naman natin na talagang wala siyang kakayahan na magplano ng maayos. At dito nga lang sa mga sagot niya kapag tuwing ini-interview siya, napakalayo ng mga tsaka tingin ko pa niya kay Sara, meron niyang advisor eh. Kaso sa tigas ng ulo ni Sara, kahit normal naman yung advisor niya, at matino naman yung advisor niya, sa sobrang yung utak niya, sira na yung utak niya, hindi niya na pinapakinggan yung advisor niya. Kaya yung outcome ng kanyang pamumuno, wala. Oo. Tuyot na ang kanyang utak. Siya talaga ang masusunod eh. Diba? Oo, tuyot na ang utak ni BP Sara kasi ayan, siguro sa kanyang kakaganon, no? Alam niyo guys, hindi naman may itatago eh. O, di ba? Yung mga gumagano, naggaganito ang utak, di ba? O, nagaganon, nagkakasaltik. Tingnan mo pagka ini-interview, ang layo-layo ng sagot. Ganyan po yung mga luka-luka, yung mga tawag dito doon sa mental, yung nako-confine sa mga mental. Pagka kinausap po yung mga yan, iba po ang sagot. Napakalayo ng sagot. So, syempre mananahimik ka na lang kasi ano yung sagot niya? Bakit ganun yung sagot niya? So, marirealize mo syempre nga naman, nasa mental nga kasi. So, ganyan na po si Sara ngayon. Napapansin niyo? At saka isa pa, yung hallucination niya. Pero mo, sabi niya, I imagine myself. Di ba? Doon palang mga DDS, mag-isip na kayo. Grabe siya mag-hallucinate, ha? Tsaka, yung bang iisipin mo na papatay ka lagi ng tao, tapos biruin mo ba naman, ang sinasabi pa niya, you can drag me to hell. At diba? doon sa hell ay
ako ang magiging presidente, ako pa rin ang magiging presidente. Oo. Yung isipin mo yung ganun, hindi ka mangingilabot. Oo, Kahit grabe. sino mangingilabot yung taong talagang mabait na makajos. Pagka yung ganyan ang iniidolo mo at ganyan ang mga sinasabi, walang bukang bibig kundi impyerno. Hindi ka ba mangingilabot? Oo, Ah? oo. Kaya mga DDS 'no, ito masasabi ko sa inyo, isip-isip kayo. Tignan niyo yung mga sinasabi ni Sara Duterte. Tapos yung sinabi pa niya na, "Kung ikaw naniniwala sa Diyos, irespeto kita. Ako hindi naniniwala sa Diyos, irespeto mo ako." Ang dami niya mga pinagsasabi 'no, na foul, na talagang red flag na. Pero hindi niyo pa rin binubuksan ang mga mata niyo mga DDS 'no. Ito lang masasabi ko sa inyo, ang napakaraming mga sinasabi ni Sara na hindi yan sinasabi ng matitino na tao, o 'di ba? Kung matino ang utak ni Sara Duterte, hindi niya yan masasabi. Pero dahil hindi nga matino, gano'n 'no, bakit ba nagkakaganyan ang tao? O 'di ba resulta yan ng alam ko yan mga kaibigan, kahit hindi ako naggaganyan, pero alam ko yan siyempre, sa mga namin, sa mga community namin may mga gumaganon. Oo. Anong nangyari? Nagkakaganon. Tsaka isa pa, ito yan bang iidolohin nyo? Hindi siya ano tawag dito, magalang. Hindi siya magalang sa kanyang mga magulang, sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang ama. Anong sinabi niya? Hindi ako takot sa aking ama. Oo. Alam niyo kung bakit? Dapat ang iyong igagalang una ang Diyos, pangalawa ang magulang. Oo, correct, no? Hindi pwedeng ikaw ang mas matapang kesa sa magulang mo eh. Paul yun. Paul yun. Isip-isipin nyo yun, mga DDS. Dapat ikaw ay sumusunod sa iyong magulang kahit na ito ay masama, magulang mo pa rin yan. Alam natin na masama si Digong, pero magulang mo pa rin yan. Correct ka dyan, Ami, no? Alam mo ba nung sinabi niya yun, pinagmalaki pa niya. Pinagmalaki pa niya. Sa tatay nga daw niya, kay Duterte, hindi nga daw siya takot. Akala niya siguro plus yun sa kanya, pero mali yun. Mali yun. Kasi magulang mo yan. Pero hindi ka takot sa magulang mo. Parang yung magulang mo pa ang takot sa'yo. May something ka. May something talaga. Sabihin. May something. Yan mga kaibigan, ay red flag na yan. Mga ganyang klaseng tao, no, hindi yan dapat talaga na binibigyan ng seat sa gobyerno. Nagkamali talaga tayo na binoto natin yan as Vice President of the Philippines. Ngayon, anong nangyari sa atin? Nga tayo. Pinapasahura natin ang isang ganyan. Napakalaki pa naman ang sahod niya. Biruin mo 6 years na nagwaldas lang tayo ng pondo natin para lang ipasahod sa isang luka-luka na yan. Correct. Sayang yun. Alam mo, marami pang maitutulong yun sa ating lahat. Nagigets nyo? Sayang yung pinasahod sa kanya. Tingnan nyo. Ano ang naging, anong tawag dito? Ano naging projects niya? Puro may anomalya, puro may, ano tawag dito? May mga butas yung kanyang mga ginawang projects. Yung libreng sakay, may ghost passenger, yung sa DepEd, may ghost students, may mga Mary Grace Piatos. Ano pa ang ginagawa niya ngayon? Pati yung yung magnegosyo today na may project niya, meron din butas. Lahat nga Lahat talaga, no? Merong anomalya. Wala kang makita na matino, no, na mga nagawa ni Sara Duterte na walang anomalya. Ayan guys, mga COA report yan, hindi kami ang nagsabi niyan. Sa COA report yan, mga kaibigan, no, na ikine-question nila kasi walang mga proper documentation, walang mga resibo, walang hindi man lang malaman sino ba itong mga to, may mga ghost employees pa, di ba? Mayor pa lang yan noon ng Davao City, mga kaibigan, ganyan na siya. Mayor ng Davao City, siya yung may pakana, yung author ng Tokhang. Tapos, nung naging Vice President of the Philippines siya, ginawa din niya, mga kaibigan. No? So, makikita natin na si Sara Duterte po ay sanay na, no? Sa kanyang ginagawa. At wala po sa kanyang nakakapag-control, wala po sa kanyang nakakapag-kaso, no? Hindi po siya nasisita. Untouchable. So, ito na po yung tamang oras. Para ano ba,
Reyna ba yan? Reyna? Na hindi pwedeng mademanda, hindi pwedeng mapanagot sa kanyang mga ginagawang masama? Reyna ba yan? Guys, hindi pwede yan. Dahil itong Pilipinas, ang ating government, tayo no, ano tayo malayang bansa tayo puro tayo freedom So, Mm. pag democratic no ang isang form ng government, sa tao yan mga kaibigan. Panahon na. Oo, Oo, ang tao. tayo na yung magdesisyon kung anong pwedeng mangyari. Huwag na nating hayaan na hanggang ngayon ay lugmok pa rin tayo dahil sa mga ganitong klaseng politiko. Oo. Oo. Alam mo dito sa Kuala Lumpur o dito sa Malaysia, ang mga tao ang nasusunod kung Oo. ano ang gusto nila. Sila ang masusunod, mag-uusap-usap sila, then pagka marami silang pupunta diyan sa Patatalsikin, no? palasyo. Oo. At patatalsikin nila yung isang namumuno na yun. Oo. Ganun ang form of government dito. Talagang ang tao merong power. Oo. Oo. Sana sa atin ganun din para mag-ano na. Kasi alam mo, napakayaman ng ating bansa. Kaya dito sa Malaysia sana. Kaso ano nangyari? Naungusan tayo. Alam mo, grabe ang yaman nila dito. Correct. Bawat isang bahay, kahit construction worker lang, ang isang tao dito, may kotse. Oo. Nakakabili sila ng kotse. Oo. Tayo, ninanakaw lang. Oo. Tsaka isa pa yung mga roads nila, Ay, wala kang makitang may bako. Walang kalubak-lubak kahit konti ang kanilang mga kalsada. Yan ang mamimiss ko rito. Pagka umuwi ako, mamimiss ko, wala man lang akong naranasang traffic, lubak-lubak, wala. Oo, napakaganda ng kalsada nila, mga kaibigan, no? Kasi nga, yung mga namumuno dito ay talagang kapag corrupt, yung mga mamamayan nila, pinapatalsik talaga. Sa atin, kita nyo naman, nag-rally na nga tayo sa labas ng Senate, no? Patungkol sa impeachment si Sara Duterte. Tapos si Chis Escudero, yung forthwith, ginawang delay at ginawang archive. Oo. Grabe, no? Diba? Another, sa pag-archive niya na yan, another pondo ang nasayang. Pera ng taong bayan pa rin ang nasayang. Correct. Bakit? Yung mga hiring-hiring na yan, pera ng taong bayan ang ginagamit dyan. Sa pagpigil ni Cheese, sayang, ang dami nating nasayang na pera. Isipin nyo yan, guys. Nagpagawa pa ng robe, ha? Nagpagawa pa sila ng robe. Kaninong pera na naman yung robe na yon? Sa atin din yun. Oo. So, sinasayang nila yung pondo ng bayan, sinasayang nila para din sa kanilang mga sweldo, no? Kasi sinesweldohan sila dyan, sinasayang nila para lang paboran, no? Si Sara Duterte. Kaya ito mga kaibigan, dapat ay kumilos na tayo mga Pilipino, no? Na patalsikin natin yung mga corrupt na mga opisyales katulad ni Sara Duterte. Patalsikin, no? At i-impeach para hindi na makabalik pa sa gobyerno. Dahil mga katulad ni Sara Duterte, wala pong puwang sa ating doon gobyerno. lang siya sa mental hospital. Magnanakaw, corrupt, may saltik. May saltik na siya. Dapat magpa-confine na siya. Magpagamot na siya. Promise talaga, hindi kami nagbibiro, mga DDS. May saltik na ang inyong poon. Kailangan ni Sara Duterte na magpatingin sa doktor. Kailangan niya yan. Gamot para sa may saltik. Oo. Kasi hindi normal ang kanyang kinikilos sa totoo lang. Hindi normal. Nakakadismaya lang. Hindi po nakakahiya ang Vice President, nakakadismaya. Sobra. Biruin mo yung kanyang yung pagbe-breakdown nga lang niya doon sa Kongreso, nag-breakdown siya doon, di ba? Pagkatapos sabi niya papaganon daw si PBBM F. Elisa, dating Speaker Martin Romualdez. Alam mo na nasa press pod ka, alam mo na nasa social media ka. Alam mo naman siguro na pag-uusapan ka kinabukasan at magiging laman ka ng news sa buong mundo. Ano nangyari Headline siya, mainstream media sa buong mundo, mga kaibigan, no? Hindi siya nahiya sa ginagawa niya. No, tapos sasabihin niya, nakakahiya si Yusek Claire Castro. Hello, ikaw ang nakakahiya, hindi si Yusek Claire Castro.
na si Yuse Claire Castro nagdi-debunk lang sa mga fake news nyo. Pero Oo. ikaw, nagtitreat ka pagpatay ng tao. Diba? Ikukumpara mo yung sarili mo kay Oo. Yuse Claire Castro. Hoy, Mhm. napakalinis si Yuse Claire Castro. Ikaw, nabubulo ka na. Sara Duterte, ang bata-bata mo pa, nabubulo ka na. Yan. Sige, gamit pa more. Correct. Tama. Akala ko, maganda yan, yung ginagawa mo. Tsaka, Diyos mio, yung mga ganyan. Ubod talaga yan ng mga sinungaling yung mga ganyan. Hanggang may lupa, magsisinungaling yung mga yan. Totoo Correct. yan, totoo yan. Ubod ng kasinungalingan. Yung parang, hindi ako ganyan. Basta pagka siguro natauhan yung mga yan, sabihin nila, hindi ako gumagamit ng ganyan. Pero pagka hindi na nila alam, yung mga sinasabi nila ay hindi na sa normal na tao. Tapos Tama, Vice tama. President pa Tama ka natin. dyan, no? Vice President pa natin, nakakapwisit. Dali, sabi ni Luz Villa Rivera, K2E, kung pipigilan ulit ng Supreme Court ang impeachment trial ni Sara Duterte, hindi na makatwiran ang ginagawa ng Supreme Court. Dapat i-impeach ang mga SC associates. Oo nga, dapat talaga ipa-impeach na yan. Kapag ginawa nila ito ngayon, for the second time, pag tinulungan nila si Sara Duterte sa paglalabas ng TRO, nako talaga, magwawala na talaga ang mga Pilipino. Maraming mga Pilipino ang talagang pupunta sa street. Kasi guys, sa totoo lang, majority ng mga Pilipino ay gusto na talagang mag-undergo si Sara Duterte sa impeachment trial, no? Yan. So sabi naman ni Jeromeo Seat 7395, ipaglalaban ko. Sara, hintayin niyo ako makalabas ng mental. Humanda kayo. Oo nga, Yan. So, ang sabi naman ni Nightbot, at Ryan Nicose 6601, mabuhay ka. Sana humaba pa ang buhay mo. Kain ka lang. Matataba at mga oily foods. So, yan mga kaibigan, So, ano pang masasabi mo? Huling message mo, Ani, sa mga DDS na nanonood sa atin ngayon. Sa mga DDS, tandaan nyo, hindi pa rin kayo magwawagi. Dahil ang kasamaan, kailanman ay hindi magwawagi. Umaasa pa rin kami na talagang eto si Sara at ang taong bayan ay makakamtan ang katarungan. Tama na, Sara, ang iyong panlalamang. Tama na ang iyong pagnanakaw. Tama na ang iyong kasamaan dito sa Pilipinas. Manahimik ka na, Sara. Alright? Please lang. Dahil hindi mo kaya. Demonyo lang kayo, ha? Alam nyo yan. Okay? So, yun lang po. Yan. Tama ka dyan, Ani, ha? At ito, ito masasabi ko sa mga DDS na ayaw na matuloy itong impeachment ni Sara Duterte. Kung walang kasalanan si Sara Duterte, bakit kayo takot? Dahil alam nyo na si Sara ay talagang may kasalanan. 100% na may kasalanan siya, no? Kaya pati kayo, takot kayo. Pero ito hindi nyo ba naisip bilang mamamayan ng Pilipinas, hindi nyo ba naisip na, di ba dapat kahit na DDS kayo, di ba dapat mas magugustuhan nyo na mag-undergo si Sara Duterte sa impeachment? Bakit? Tax Oo. At saka, para malinis niya yung kasalanan niya, di ba? Para malinis niya yung kanyang image, no? Sa mga tao, para maipakita niya na, oy, wala akong kasalanan, pwede ako maging presidente, tumakbo sa 2028, di ba? Pero kung patuloy siya na nagde-deflect at patuloy na iniiwasan niya ang impeachment trial, ibig sabihin ay wala talaga siyang pakialam sa accountability. At ang gusto lang talaga niya ay power, pera, at saka para magawa niya ang lahat ng gusto niyang gawin at mailigtas yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang tatay mula doon sa kanilang mga kaso. Di ba? Oo. Kaya mga DDS ito masasabi ko sa inyo, kung mahal niyo talaga ang inyong idolo na si Sara Duterte, hayaan niyo na siya ay humarap
sa impeachment trial. Huwag niyong pigilan ang paglabas ng katotohanan at huwag niyong pigilan. Dahil malay mo, mali yung mga binibintang sa kanya. Di ba? Malay mo, mapatunayan niya na hindi totoo yung mga sinasabi patungkol sa kanya. O, di ba? O, ipagtanggol niya ang sarili niya. Meron siyang 16 lawyers na magagaling. Di ba? Di ba, Ani? Yes. Pagtanggol niya na. Okay? Oo. Huwag na siyang tanga. Meron siyang 16 lawyers. Narbasa, Fortun, Salazar, at yung iba pa na talaga namang mga dekalibre na siyempre pag nag-hire ka ng lawyer, 16, grabe, ibig sabihin ang mahal niyan. Diba? Oh, ang mahal niyan ha. Pagkatapos, sasabihin Wala niya siyang na, pakundangan na mag-hire ng Oo. ganyang karaming lawyer. Samantalang alam natin lahat guys sa mga DDS napakamahal ng bayad sa isang lawyer. correct, Ha? correct. Yan. Saan niya kinukuha yun? O ano? Mga Ayan. DDS o ano? Mm. Sa taxes nyo. Correct, di ba? So, nakakapagbayad siya ng 16 lawyers, mga kaibigan. No? Tingnan nyo guys ha, abogado siya. O, tingnan mo si Yusek Claire Castro. Nag-hire ba siya ng lawyer? Hindi, di ba? Siya lang ang nagtanggol sa kanyang sarili. Ganito kasi yan guys. Pag alam mong wala kang kasalanan, kahit wala kang lawyer, mapagtatanggol mo ang sarili mo. Pero si Sara Duterte, 16 ang lawyers. So isa lang ibig sabihin niya, nanginginig na siya, napapaihi sa kanyang saluwal dahil alam niya na talagang totoo at talagang siya ay ma-i-impeach. At pwedeng makonvict dahil kahit nakaalyado niya yung marami dyan sa Senate, pero pag lumabas yung mga ebidensya, lalong-lalo na yung kanyang bank accounts na naglalaman ng mga pera na galing doon sa drug lord, no? Guys, sa tingin niyo ba yung mga kaalyado niyang senador, sa tingin niyo ba hindi siya i-impeach? Eh, siyempre mga kaibigan, mga ano din yan eh, mga tatakbo din yan eh. So, iisipin nila, ay naku, makikita na hindi ako bumoto ng yes. Naku, makikita, baka maka-apekto sa akin to, di ba? Pag ang Oo. senador talaga hindi bumoto ng yes to impeach Sara, ako, talagang tatandaan namin yan at ipapaalala namin yan sa inyo araw-araw. Oo, Kung correct. sino yung senator na hindi bumoto, ay na bumoto, tama ba? Na hindi bumoto Na ng hindi yes. bumoto ng yes. Yan. Ha? Sa ngayon, ang tanging naaalala natin, ang tanging hindi bumoto na i-impeach si Sara ay si Suntay. Yan, si Suntay ay ano na yan, Oo. noted na yan, ha? Oo. Nakalista na yan. Suntay. Ha? Kaya ito ha, yung mga DDS at saka si Sara Duterte, natatakot na yan eh. Kasi alam niya na may possibility talaga na ma-impeach siya kahit dito sa Senate. Kasi kita mo, marami na rin sa kaalyado niya, di ba? Si Bato, pumasok na ba si Bato? Parang hindi pa pumapasok si Bato. Wala na. Patay na yata si Bato eh. Tapos, tapos balita ko, may maa-aresto dyan na mga kaalyado niya. Naitabi ko ba yung kay PBBM na flash report kayo ni PBBM? Hindi pa. Flash report kayo si PBBM, ha? Sige na, Ani, yan nga. I-play natin ang flash report ni PBBM. No, anong flash report yan, Ani? Sige, pakinggan natin. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. Paano ang kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng
may arrest warrant na. Ito ba At ang yun? susunod na hakbang Oo. ay wala nang paligoy-ligoy pa. Ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila. Ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Oo, Kaya diba? asahan ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumanat na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat. Oo, di ba? So tuloy-tuloy po yung ginagawa no sa Marcos administration sa pagpapanagot po no nitong mga may kasalanan sa flood control mess no. Kaya eto guys no, ayan po gusto po yan pigilan no ng Vice President dahil alam naman natin mga kaibigan no na natatamaan po ang administrasyon ng kanyang tatay dahil sa administrasyon po ng kanyang tatay doon po talaga nag-umpisa itong flood control mess na yan. Yan po ang katotohanan mga kaibigan. So guys, no, paki-follow po si Banat Boy Mandirigma, TPL3 at saka Ani plug ka na rin ang iyong Ayan guys, thank you ha. At paki-subscribe din po ako sa aking channel. Ayan, maraming salamat po sa pag-join. Ayan, kay Admin Rich. Thank you. Yes, maraming pong salamat mga kaibigan, no? Eto nga po guys, no? Maraming salamat Admin Rich po, komentarista. Tayo po mga kaibigan ay nasa Facebook din, Rich Admin TV, Admin Rich TV, at sa TikTok, Admin Rich din po. Salamat po kay Nyolo, no? Kukulango.
ang DDS. Puro fake news ang DS. Mga troll farm, mga